Yan po, magandang umaga sa lahat. Kumusta po kayo? Praise God, no? Sige po, nandito po tayo sa umagang ito. Pag-aralan natin yung patungkol sa elemento ng praise, no? Vital elements of praise. So, sige po, bago po tayo magsimula, tayo po yung muna manalangin. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Lord, salamat po, Panginoon, na dinako mo kami sa lugar na ito, Lord God, na may pag-iingat at puno ng kalakasan mo, Lord God. Lord, sa umagang ito, Lord, salamat po, Panginoon, ang aming pag-aaralan, Panginoon, ay aming maunawaan. At ito po ay aming i-apply sa aming mga pangbuhay, Lord God. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So yun po, no? Pag-aaralan natin yung vital elements of praise. So, what is praise? Amen? Ano ba ang praise? Ano ba yung, what is praise in your own understanding? So, praise is, this is the term that we use to glorify God. Amen? Ito po ginagamit natin para papurihan yung ating mga pasasalamat ay ipaabot natin sa nag-iisang Diyos, no? Na siyang nagbibigay sa atin ng lahat ng ating pangangailangan, kalakasan, kaligtasan. Amen? Kaya po tayo nagbibigay puri sa isang makapangyarihang Diyos. So, praise in the Old Testament is conveyed through various Hebrew words, each highlighting different aspects of expressing adoration, gratitude, and reverence towards God. Yan nga, no? Aspect of expressing admiration, gratitude, and reverence towards our God. No, yan po ang ibig sabihin ng pagpupuri o praise. That is what's the meaning of praise. So, halal, no? Excuse me po. Emphasize ko lang yung mga words na yan kasi galing po yan sa Hebrew, sa Old Testament. May mga meaning siya para maunawaan natin. Yun, no? Halal, the most frequent use means to boast or celebrate or emphasizing clear, recognizable praise. Derived from halal, hilui, focuses on thanksgiving. So marami po siyang meaning. There are different meaning of praises, no? Thanksgiving and celebration. Okay, right? Amen? We praise for our thanksgiving to God. And we celebrate also because we honor God that He is good to us, no? We celebrate His goodness, no? Often through singing and dancing. So, our celebration and Thanksgiving through singing and dancing. So, kaya po tayo nag-awit, no? Kaya minsan, mayroon, kung nagpapasalamat tayo na nagagaling sa ating puso, tayo po ay nagagalak, no? Diba? Minsan, pag nag-iisa tayo, pumakanta tayo, kasi nga, meron tayo pagpupuri at nararamdamang galak, no, sa ating puso, na upang papurihan yung may gawa nun, no? Kundi ang ating Panginoon, no? Dancing, no? Diba? Si David, no? Sumasayaw si Haring David sa kanyang pagpupuri sa Panginoon, ano? Medyo kontrobersyal po nga sa David, no? Kasi nakahubad si David kung sinasayawan niya yung Panginoon. So, that is his gratitude towards God. Nothing wrong with that.
So, tihila, stress is singing, song of praises. So, nandito tayo, no? Umaawit, bibigay ng papuri. And then, while shabak involves loud, triumphant, or shout, no? In Old Testament, marami tayong makikita nito na sila po ay sumisigaw, no? Diba? Sa sigaw pa lang nila na natumba na yung wall ng kalaban. No? Kasi nga, ibig sabihin, sumisigaw sila dahil sa pagpuri sa Panginoon na alam nila na mayroong gagawin na triumphant ang Panginoon sa kanila, magbibigay ng victorious sa kanila. So, this is triumphant shouts. So, amen po? Amen. Samar refers to playing musical instrument. So, this is means to praise God with music or to make music to God. No? Kaya nga po, no, tayo po ay pinapaabot natin yung ating praises through musical instrument, no? And then make music to God, no? Minsan gumagawa tayo ng kanta na tayo lang yung nakakaalam, no? Mga words na nabubuo sa ating puso, sa ating isipan, na tayo lang na nakakaalam na yan, mga words na yan ay pinapaabot natin sa ating Panginoon upang siya ay papurihan at pasalamatan. Amen. And yada, so to raise your hands and worship, no? Tinataas natin ang ating kamay. Yan po ay isang sign na tayo ay inaano natin yung sarili natin na parang binibigay. Submit. Submission, what I mean, no? Nagsasubmit tayo sa pinakamataas na may makapangyarihan, no? Both involve extending hands and thanks and adoration. And finally, barak. No, barak, this is denotes kneeling and humble adoration. Recognizing God's superior worth. Amen. Nare-recognize po ba natin yung superiority ng Panginoon? Amen po, no? Dapat po natin i-recognize yung superiority ng Panginoon dahil alam natin na ang ating Panginoon ay isang Diyos na makapangyarihan, no? May lalang ng lahat. So, dapat yung superiority na yun ay kilalanin natin sa karamihan. May mga superiority rin dito sa atin, no? For example, no, mga hari, mga government, no? Yun yung nagsasabit tayo dun. But we need to recognize mostly mahigit yung kapangyarihan ng kailala. So, together this word, defect, rich, tapes dry, of praise, passing music, movement, no, gumagalaw tayo, and gesture to honor God. So kung ano po yung mga ginagalaw natin, no, in times of praise and worship, huwag po tayong mahiya. Igalaw po natin, kahit pa naman nagsa-silent lang tayo, but deep in our heart, diba, napapasalamat tayo. Tayo ay umaawit sa ating puso, no? Minsan tahimik lang, different kinds, no? May iba, may umiiyak, lumuluhod, amen? Iba, may sumisigaw, iba, hindi mo namin pindihan yung sinasabi, no? Na that is the speaking of tongues, right? Amen? So, yun po, no? Marami po, dapat nating i-honor at hindi natin ikahiya yung mga actions natin na ginagawa towards God dahil alam natin, yan yung ating pamamaraan upang papurihan ang ating Panginoon. So, huwag po tayong mahiya. No? Huwag po tayong magpadala na itaas yung kamay. Kung taas natin yung kamay, it's okay. But kung yung gesture natin ay hindi naman tayo magtataas ng kamay, but in our heart,
ay ino-honor natin yung Panginoon, that is word to God. No? Amen. So, ingredient of praise. So, ito na po yun, sinasabi. So, physical expression. Iba-iba po tayong expression. Hindi po yan magkakatulad. Kasi pag nagkakatulad tayo lahat niyan, ay iba na tingnan yan. Medyo nag-practice tayo niyan. So, physical expression. Marami po tayong physical expression. Iba-iba po tayo. Meron din po ako. Through music, through my instrument. Doon ko siya inilalabas. Audible sound, ating pagkanta, physical action, may makikita tayo, medyo word yung kanyang action, but it's not the way they praise God. That's not nothing wrong, emotional release, emotional tayo, dahil yan ay papasalamat nga tayo sa ating Panginoon at siya i-honor natin. So, mostly, one of us sometimes emotional, and reverence, yun po yung mga ingredients of praise. So, why should we praise the Lord? Bakit nga ba? Because for what He has done and for who He is. Ano ba ang ginawa ng Panginoon? Alam po ba natin yung ginawa ng Panginoon? Amen, yung ginawa ng Panginoon sa atin, yung pagliligtas, yung buhay, di ba? That is the meaning na dapat yung kalagayan na yun, tayo yun. Yung nakasampa doon sa cross, but Jesus did for us, Instead na tayo, yung position na yun, God done to us, ginawa niya para sa atin, So, because for what He has done, and for who He is. So, who He is God, Na dapat natin siyang papurihan dahil siya yung Diyos. Kahit ano pa namang sabihin natin, hindi natin pwedeng para bang siya ay Diyos, kahit ano pa yung reason natin, kahit ano pa yung reasoning natin, He is still God, Kung yung choice natin, hindi siya papurihan, He is still God at the same time, Wala siyang, wala siyang concern doon. Tayo, yung pag-isipan natin kung tayo ba ay kailangan magpuri sa Panginoon, hindi. Kasi dalawa yan. Kung ayaw natin magpuri sa Panginoon, God doesn't matter to Him. He is God at eternity, So, we think, pag-isipan natin na ang Diyos ay papurihan natin dahil God is God. So, may mga verses ba yan sa tayo sa Psalms 48:1. Sige po, number 2, meron po yan. Sandali na lang sa Psalms. Kasi Psalms is written by David. Alam naman natin si David, sa pagkabata niya, he likes music. Para bang si David ay gifted na sa pagtutugtog ng kanyang yung tawag ko, lyre, music. Parang Log ba yung ginagamit niya? Inawitan niya nga, si King Saul, na nawala yung, doon, yung bad spirit, So yun, mostly in Psalms, this is the song, na ginawa ni David upang papurihan yung Panginoon. Kaya nga sabi, pag binasa natin yung Psalms, huwag natin siyang basahin as words, kundi kanta kasi yung Psalms. So, pakinanta natin yung Psalms para wala sa tono. Praise, glory God. So, pero kanta po siya. And number 3, God commands us, He commands us to praise Him for all His benefits, for His goodness.
So, yan po, why we should praise the Lord. Amen. So, why should we praise the Lord? Continue for His mighty acts. No? Mighty acts. For example, yung Israel, He did Israel to Promised Land. Marami tayong makikita doon na mighty acts ng Panginoon, no? Na hindi umubra yung pangigipit sa kanila ng kanilang mga kaaway, especially Egypt. And then, after Egypt, marami pa silang na-encounter na mga bansa. But pag tinignan natin, itong mga bansa na to na trying to oppose them, did not win for Israel, no? Kasi nga, for God is with them, no? So, maraming himala na makikita natin doon, di ba? Yung bato na in-struck ni dito. Moses. Amen. No? Praise God. Nagbigay ng tubig sa kanila, nagbigay ng mana, no? Maraming acts ang Panginoon. Sa kainitan ng panahon, mayroong clouds na nagsisil sa kanila upang hindi sila mainitan. Amen. Binibigyan sila ng pagkain kahit wala mga resources doon sa wilderness, no? Binibigyan sila ng mana, itlog, lahat ng kanilang mga pangangailangan. So, we should praise the Lord for that, no? This mighty acts. It is good, no? He is worthy. Amen. God is worthy to be praised. Amen. Amen. Amen, no? Dapat talaga natin papurihan natin Panginoon. Praise magnifies God, no? Praise is proper. God inhabit praise. Praise generates power, no? Amen. To receive right desire, praise, receive victory. So, marami po, no? Sa Israel, may defeat naman sila na naranasan, no? Na natalo sila sa pakikipagtikma. Because why? They are not truly praising God, no? They divert their faith to another gods, no? Sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan, no? Kaya na-defeat sila. But God is good to them, no? Na if they return back to God, He will get victory, no? Sa lahat ng kanilang pakikipagdigma, no? Kaya nga, no? Praise, receive victory. So, nung pinuri nila, again, ang Panginoon, makikita natin na nanalo na naman sila agad, mumove na naman sila agad towards doon sa promised land na para maabot nila. Kasi nga, no, marami silang dadaanan muna bago nila ma-reach yung promised land. So, maraming mga harang doon ng mga bansa na hindi sila papayagan makadaan doon dahil yun nga, no, pinagmamayarian na ng ibang bansa yung ibibigay ng Panginoon sa kanila. So every time na naka-stay sila doon sa mga bansa na yun, inadapt nila yung mga Diyos-Diyosan ng mga bansa na yun, they will defeat, hindi sila makausad, no? But praise God, nung sila ay bumalik sa Panginoon, sila ay binibigyan ng victory ng Panginoon. So that's why we need to praise God. So He will give victory to us. So when we are to praise the Lord, saan nga ba, no? Sa simbahan lang ba? Sa simbahan naman natin kaya i-praise yung ating Panginoon o ibigay natin yung ating praises. So from morning till night, no? Papagising natin, no? Thank God, no? All day long, pwede naman yan. Kahit nasa trabaho tayo, purihan natin ang Panginoon sa ating mga ginagawa. As long as we live, di ba? As long as we live, purihan natin ang ating Panginoon. We need to praise God. All the times, amen? All the times, we need to praise the Lord. No?
In times of depression and everything, we need to praise the Lord. Amen? Yan po, no? So we do praise the Lord. So yun po, no? In the great congregation, dito sa simbahan, dito natin pwedeng i-praise ang ating Panginoon. Among the people of God, amen? In His courts, in the assembly of elders, among the nation, among the multitude, and the sanctuary. So yun po, no? Mostly naman sa mga verses na yan, no? Sa books na yan, nagmumula sa Psalms kasi nga, no? Gaya nga na sinabi ko, Psalms is song, no? Hindi siya reading book. It is a song book. So try natin kantahin yung Psalms, no? Pag binabasa. So yun na po. We need to praise our God. So that is the essence of praising God. His goodness, right? Physical expression, audible sound, physical action. Yun po yung mga ingredients ng praise, emotional release. So kung may nararamdaman tayo, may nararamdaman tayong kabigatan o thanksgiving, pasalamat, release mo natin yan upang mapapurihan, ma-praise natin ang ating Panginoon. So, why we should praise the Lord? Because of what is done, amen, to the cross, and for who He is. No? Amen. So yan po, no? In conclusion, the people of God, the people of praise, let's praise Him with all our hearts. So if we praise God, we make sure na tayo ay nagpupuri sa galing sa ating puso, no? Yung ating mga kanta, galing sa ating puso. So let's praise the Lord, no? Today, let's praise the Lord. Give Him thanks for all He done to us, no? His goodness, lahat po ibulalas natin sa araw na ito upang papurihan natin ang ating Panginoon. Salamat po. Sige po, tayo po yung manalangin. Salamat po, Panginoon Lord, sa umagang ito. Lord, salamat po sa pag-aaral and praise, Lord God, na maunawaan namin ang mga bagay na ito na ikaw po, Panginoon, ay marapat-dapat, Panginoon, na papurihan dahil ikaw ang Diyos. Ikaw ang gumawa ng pamamaraanan kung paano kami po, Panginoon, ay maligtas. At Lord, maraming salamat po, Panginoon, at ito pong aking samagdalangin sa pangalan ni Jesus.